Yung The Right One ay kwento ng isang frustrated TV network writer na natrap sa isang unhappy marriage life. So, tatakbo yung kwento kasi mabibigyan siya ng isang pambihirang pagkakataon to revise his love story, career and love life using a magical antique typewriter. So, iikot yung kwento sa pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa pangarap, sa buhay, sa trabaho. I think maging kontento sa buhay natin dahil yun ang plano sa atin ni God. Nararamdaman natin minsan yung mga reklamo na maliliit sa everyday lives natin. So, yung ganun nating mga pakiramdam, mga what-ifs natin na pilit nating pinapaikot ng matagal sa utak natin every day, and it consumes like how many hours of our days, our everyday lives. So, yung control na natitake nun over us, I think our show can help you see a point of view na, okay, sige, paano kung kagatin natin yung what if? Paano kung mangyari yung what if? Ano kayang mararamdaman nyo? The Right One was conceptualized during the height of pandemic. That time, yung mga tao, ang mindset natin nung 2020 na nawalan sa atin lahat ng career, ng trabaho, ng material na bagay. Pero ang narealize ng mga tao nun, especially sa akin, na mawala man lahat ng itong mga bagay na to, ang hindi natin kayang mawala is yung mga mahal natin sa buhay. So, yun yung inspirasyon ng The Right One. Ang overall message ng The Right One ay to teach the lesson of contentment. Hindi kasi natin na-address na nararamdaman natin yun on a daily basis. Nasa human nature na we always strive for more even if we already have attained kung ano yung gusto natin or kung ano yung pangarap natin. Lagi tayong merong gusto pa. So I think that is the main message for me, at least. Contentment. Actually, hindi lang sa pag-ibig. Pagdating sa buhay, minsan mas masarap yung second time around. Alam mo yun, yung parang dahil siguro sa learnings mo from your past relationship or dun sa mga past na nagawa mo sa buhay mo, pagka nagkaroon ka ng isa pang pagkakataon para itama yun, alam mo kung paano mo na siya itatama ngayon. Alam mo kung paano mo i-handle yung mga bagay ngayon. So, basically, magiging perfect na lahat pagka nagkaroon ng second chance. So, hindi masama na magkaroon ng second chance, especially pagdating sa pag-ibig.